Hi, Maha. Anong gagawin natin ngayon? Ito, simple lang tayo ngayon. Magbabasa lang tayo yung nasa gray box. Yan yung sentence pattern. Tapos, yung mga samples. Okay, so, umpisa na natin. Karatowa, amatono, hantay dato, omotte tanon. Yone. So, karato, ayan, karato wa amato no hantay dato omotte tano yone. So, nakita natin na yung na-emphasize, yung makapalang sulat ay yone. Ang ibig sabihin niyan ay right. Halimbawa, may sinasabi ka, tapos sa dulo ay right, o diba, tama ba? So, yun. Pero dito, hindi ka naman nagtatanong na gusto mo malaman yung sagot niya. Gusto mo lang na humingi ng affirmation. So, dito, sabi niya, karato wa amato no hantay dato omotte tano yone. So, he or she or I or we, depende sa pinag-uusapan yung tao, ay inisip nila na ang karato ay hantay or opposite ng amato. Right? Ano ba yung karato? Ang karato ay yung mahilig sa maanghang o na mga tao, yung hindi mahilig sa matamis. So usually, ang common meaning niyan ay, ang ibang meaning pa niyan ay yung alcoholic, yung mahilig sa alak. Tapos amato naman ay mahilig sa matamis. Okay, so iniisip niya na ang karato ay kabaliktaran ng amato. Tama ba? Right? So, yun ang ibig sabihin yan. Okay? So, number 1, yan ang sentence pattern. Number 1. Dito na tayo sa number 1. Fuyu no samui asatte wa nakanaka beddo kara derarenai yone. May sagot na. Ano yung Oo. Very casual na. Yes. Okay, so anong sabi niya? Fuyu no samui asatte nakanaka beddo kara derarenai yone. So, ibig sabihin nun, dito muna tayo. Nakanaka derarenai yone. Nakanaka derarenai. So, we cannot quite talagang hindi ka makakalabas saan? Sa bed. Pero sa kanila, beddo kara derarenai, hindi ka makakalabas sa bed. Pero sa atin, hindi ka makakaalis. O tama, hindi ka makakaalis sa bed. Talagang hindi ka makakaalis sa bed sa malamig na umaga ng winter. Diba? Siyempre, pag winter, puro yelo yung paligid mo, maginaw. So, talagang hindi ka makakaalis sa bed. Right? Diba? So, ang sagot, number 2. Pati wa tanoshi kedo kairu toki ga, bayan, lumalabo na naman. Kairu toki ga sabishin desu yo ne. So desu yo ne. So, ibig sabihin, masaya nga ang party. Diba? Masaya ang party. Pero,
Kairotoki ga sabishin desu yo ne. Malungkot ang oras ng pag-uwi. Right? So desu yo ne. Oh yes, that's right. Yun naman ang sagot niya. Okay, so number 3. Potato chips te tabe hajimeru to nakanaka yamerarenai desu yo ne. Honto ni. So, yun ang ibig sabihin nun. Potato chips te tabe hajimeru to. Pag nasimulan mo nang kumain ng potato chips, nakanaka yamerarenai desu yo ne. Hindi ka na talagang hindi ka na titigil. Diba? Hindi mo na mapipigilan. Hindi ka na makakapigil sa pagkain. Di pag nasimulan mo nang kumain ng potato chips. Right? Honto ni. Sabi naman nung sumagot. Talaga. Sabi niya. Oo, talaga. Diba? Okay, so yan lang ang ating activity ngayon. And dito nga pala, meron akong kanji na alam na natin na sabi she is sad, diba? Malungkot. Ang oras ng pag-uwi, malungkot. Pero yung kanji niya ay na-intriga ako kung ano yung isa-isa ng kanji niya. Kaya inisa-isa ko siya. Ito na siya. Ito na. So, ito yung kanji ng sabishi. So, yung nasa taas, 1, 2, 3. Yan ang ibig sabihin niyan. It pertains to roofs or houses. Tapos, ito, 1, 2, 3, 4. Stop ang ibig sabihin niyang kanji na yan, di ba? Tapos, ito is small. 1, 2, 3. Small, di ba? Maliit. Tapos, ito ay 1, 2. Ito, it pertains to actions by the hand or actions performed by hand. Diba? Tulad ng pagsusulat, pagluluto. So, anong ibig sabihin siguro niyan? Yung ginagawa ng kamay, maliit at saka patigil-tigil sa loob ng bahay. Diba? So, ang ibig sabihin niyan ay sabishi or malungkot. Ang reading niyan ay sabishi or malungkot. Actually, maraming reading yan. Ito, pinapraktisan ko yan eh. Tapos, ito na. So, ito, jaku. Hush or stillness. Ito ay ginagamit pag namatay yung mongha ng Buddhist monk. So, jaku. Seki, tahimik, walang gumagalaw. Stillness at tahimik. Siyempre, pag may namatay, kailangan ng mga magulo ka. Kailangan tahimik at walang malikot, di ba? Tapos, sabi, ayan na yun, sabi. But dito, noun siya. It means patina, elegant, simplicity. Pero yung iba ang sabi daw ay yung rust, di ba? So, sa Japanese, patina ay magandang kulay yan, eleganteng kulay yan. Yung parang nagi-green siya na nag-gold dahil sa kalumaan. Okay? And then, para sa kanila ay elegant simplicity yun. Halimbawa, yung mga kahoy o yung mga metal ay luma na pero nililinisan, pinapolish, ay nagiging greenish siya na gold. May pagka-gold or brown. So, yan ang sabi. Tapos, sabi she, lonesome or kahit pala yung scarce or scanty, yung walang laman yung pitaka mo, sabi she yung pitaka mo.
Sabishi yung halimbawa yung tubig, mahina ang daloy, sabishi rin yun. Okay, so yun ang nakita kong kanji na gusto ko kanina na isa-isahin or himay-himayin. Okay, so that's all for today. I hope you learned something and bye-bye.